Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-237 na kabanata. Ang pagsiklab ng kakumpetensya. Siguradong alam niya kung kaninong boses ang nasa kabilang linya ng cellphone. Biglang napuno siya ng alaala ng kanyang pinsan, na si Nathan. Si Nathan ang pinakamatandang anak ng kanyang auntie at uncle. Noong bata pa sila, si Nathan ay palaging nakikipagpaligsahan kay Alex. Kahit sa takdang aralin, lakas pagtakbo ng mabilis kahit nasa tangkad at bigat. Ang lahat ay kompetisyon kay Nathan. Isang araw, gustong makita ng kanilang lolo ang kanilang kakayahan sa martial arts. Si Nathan ay sobrang excited na ma-impress ang kanilang lolo. Pero mabilis siyang tinalo ni Alex. Pero ang isa pang alaala ay mas malala. Noong 7 taong gulang siya, nanatili siya sa kanyang auntie at uncle. Habang ang kanyang magulang ay nag-travel at na-extend sa work trip. Nang makaalis na ang kanyang magulang, si Alex ay nakaupo mag-isa sa swing ng bakuran. Natatandaan niya na siya ay malungkot, at bigla siyang itinulak sa likod, at malakas na unang tumama ang ulo pagbagsak. Tumayo siya at nakitang tumatawa si Nathan. Galit siyang sumugod kay Nathan at susubukan ibalibag. Si Nathan ay terribling sumigaw tungkol sa pamilya ni Alex na hindi siya mahal nito at kung paano siya mag-isa sa mundo. Nang sandaling iyon siya ay nag-aapoy sa galit, at ang kanyang lakas ay tumaas, hindi makontrol ang sarili. Sinuntok niya ng paulit-ulit sa ulo si Nathan. Sa huli, nabugbog niya ito ng malala. Sinabi ito ng kanyang uncle at auntie sa kanilang lolo. At puwersahan siyang pinaalis ng walang pagkain at kasama ng ilang araw. 7 taon ang nakalipas. Nang oras na ng kanilang pagsubok sa pagiging mahirap, si Alex at Nathan ay ipinadala sa labas, upang maranasan din ang buhay sa mundo. Halos makalimutan na ni Alex si Nathan. Hindi niya nakita ito o nakarinig ng tungkol dito sa loob ng 7 taon. Pero ngayon ay narinig nito ang bastos na boses nito muli. Ang kaparehong galit mula sa ilang taon na kalipas ay nagbalik muli. Malamig siyang sumagot, "Ano ang kailangan mo?" "Hindi ko masasabi sa iyo sa cellphone," sagot ni Nathan. "Magkita tayo sa Continental Hotel, nasa room ako ng B001. Bilisan mo, mayroon akong balita." Ipinadala ako ni Lolo, at tinapos na nito ang tawag. Ipinadala ba talaga siya ni Lolo? Hindi sigurado si Alex sa kung ano ang iisipin. Kung gusto lang makipag-usap ni Nathan, hindi ako pupunta. Pero kung dahil kay Lolo ito ay kakaiba. "Mr. Alex, okay ka lang ba?" tanong ni Celeste. Halos makalimutan na ni Alex ang tungkol sa mga babae. "Okay lang ako, pero may nangyari. May kailangan lang akong asikasuhin. Pumunta na kayo sa Great House. Kapag natapos, pupunta ako at hahanapin kayo. Sasama kami sa iyo," wika ni Celeste. "Kailangan kong pumunta mag-isa." "Hindi na talaga kailangan na naroon kayo. Masasabi ng mga Moon Maiden na ayaw sila isama nito, at wala sa kanila ang gusto makipagtalo." "Sige," sagot ni Celeste. "Pero bumalik ka at hanapin kami, kapag natapos ka." Sumang-ayon si Alex, ang mga babae ay kumaway habang nag-aatubili sumakay ng taxi at umalis. Si Alex ay sumakay sa kanyang nakuhang taxi at nagtungo sa Continental Hotel. Sa loob ng ilang araw, siya ay umattend sa salo-salo ng Sultan ng Brunei. Noong araw na iyon, halos maramdaman niya na siya ang pinakamataas. Ang mga staff ng Continental Hotel ay nasaksihan ito. Nagtataka siya kung natatandaan pa siya ng mga ito. Nang pumasok siya sa hotel, ang lahat ng staff member ay binati siya ng may mga tudong ngiti at sukdulang paggalang. Ang atensyon na ibinibigay nila ay hindi na komportable si Alex. Ang hotel manager ay ipinakita sa kanya ang room B001. Ito ang best dining hall ng hotel. Binuksan ni Alex ang pinto at pumasok sa loob. Ang dining table sa gitna ay puno ng plato ng pagkain. Isang binata na naka-black jacket ang nakaupo at kumakain. Ito ay relaxed at may casual na itsura. Ang kanyang mukha ay nagpaalala kay Alex na ito ay si Nathan. Sa likod nito nakatayo ang isang lalaki na mukhang lagpas 60 years old. Naaalala niya ito. Ang pangalan nito ay Keith Manson, at ito ay isang skilled bodyguard na nagtatrabaho sa Ambrose family. Nakita ni Nathan si Alex na pumasok sa kwarto.
Alex, mabuti at nakita kita muli, pagkatapos ng ilang taon. Dahil si Nathan ay maayos ang damit at may kasamang bodyguard, sa isip ni Alex, ito ay nakapasa na sa poverty training, at nakabalik na sa pamilya. Hay, bakit sinabi ni Lolo na pumunta ka, upang makita ako? Inilapag ni Nathan ang kanyang tinidor, sumandal sa kanyang upuan at ngumiti. Masyado ka namang nagmamadali. Hindi natin nakita ang isa't isa sa loob ng 7 taon. Dapat nating pag-usapan ang training natin sa pagiging mahirap. Kung sino ang may pinakamalala, ano sa palagay mo? Itinapon ako sa bahay ampunan. Mula junior high school hanggang sa university, walang kahit sinong babae ang gustong makasama ako. Dahil sa sobrang gwapo, sa hula ko. Hindi ako interesado, wika ni Alex na walang pasensyang nakatitig kay Nathan. Gusto ko lang malaman kung bakit nandito ka. Habang nagsasalita si Nathan. Ang impresyon ni Alex dito noong bata pa, ay bumalik na mas lalo pang lumiwanag. Palagi itong salbahe, nagagawin ng lahat upang makuha ang kanyang gusto. Sige, sa palagay ko ay ayaw mong makipag-usap. Kahit ano pa, ang mga magulang ko ay hindi ka na naaalala, at wala ako masyadong pakialam. Nandito lang ako dahil kay Lolo, sinabi nito na pumunta ako. Ito ay tungkol sa iyong lugar sa pamilya. Si Alex ay bahagyang itinago ang kanyang pag-asa kung ano ang sasabihin ng kanyang lolo. Nakabalik na ba ako sa pamilya? Tanong ni Alex. Pero bago pa makasagot si Nathan, ang pinto ay bumukas muli. At ang dalawang lalaki ay pumasok sa kwarto. Nang lumingon si Alex, nakita niya na ito ay sina Ken Stokes at Sam Woodsworth. Ken, Sam, kayo pala. Hello Alex, tugon ni Ken. Pareho silang masaya na makita ito. Pero si Nathan ay hindi mukhang masaya. Tumayo ito sa kanyang kinauupuan, determinadong lumapit kay Ken, at Sam. At binigyan ng malakas na magkabilang sampal sa mukha. Anong ginagawa mo, sigaw ni Alex? Itinaas niya ang kamay upang suntukin ito, pero mabilis na pinigilan siya ni Sam at Ken. Noong una hindi naiintindihan ni Alex kung ano ang kanilang ginagawa. Pero nang maging maliwanag ito sa kanya, nakita ni Ken at Sam, responsibilidad nila pigilan ang away sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. At si Alex ay hindi pa pinapayagan na makabalik sa pamilya. Ang panibagong insidente ay magiging masama para sa kanya. Tumitig si Nathan kay Ken at Sam. Sinabi ko sa inyo na maaga kayong pumunta dito. Hindi niyo ba ako siniseryoso? At ano ang mabuti kay Alex? Siya ay itinakwil. Sorry Nathan, tugon ni Ken. Naipit kami sa traffic. Hindi sa hindi ka namin iginagalang. Sinampal muli ni Nathan si Ken sa mukha. May dahilan ka. Sa palagay mo, ito ay okay sa akin. Nagbowed si Ken, hindi ko dapat ito sinabi. Ken, ikaw ang lalaking nagpapatakbi ng East Coast Division para sa amin, wika ni Nathan. Sa pamilya, ikaw ang tulong. Kailangan mong maintindihan ito. Pagkatapos ay bumaling ito kay Sam at sinampal din. Hindi ito patas. Si Ken ay 2, at ikaw ay 1. Ngayon ay hindi muna kailangan magpasalamat sa akin. Si Sam ay patagang nagagalit pero wala siyang magawa na kahit ano. Oo, maraming salamat Nathan. Sa totoo lang, si Ken at Sam ay nakadepende sa galit ni Alex, at handang pigilan, dahil baka sumabog ang galit nito, at kung ano ang magawa kay Nathan. Pero ang galit nito ay lumala at hindi na nila kaya itong pigilan. Nakawala ito sa kanilang pagkakahawak. Dinakma si Nathan sa kwelyo at sinigawan. Ang lakas ng loob mo, itrate si Ken at Sam ng ganito, sila ay pamilya. Sobrang nagagalit ito at hindi makontrol ang kanyang sarili. Sinuntok si Nathan sa mukha ng paulit-ulit. Bago siya nahawakan, mag-iisang 12 na nasuntok na ang kanyang pinakawalan. Si Nathan ay sumuri-suray, bago bumagsak. Tumakbo si Keith upang tulungan ito. Ang mukha nito ay namamaga at pula. Nagbabanta itong itinuro si Alex. So, binubugbog mo pala ang iyong kapamilya para lang sa kapakanan ng iyong tauhan. Isa kang mabuting bata, Alex. Tumigil ka, sagot nito. Noong ako ay nasa New York, si Ken at Sam ay inasikaso ako mabuti. Si Sam ay ibinuwis pa ang buhay para sa akin. Mas higit pa sila sa pamilya kaysa sa iyo. Si Alex ay lalong sumiklab sa galit. Tumigil ka sa pagbigay sa akin ng nakakalokong ngiti, baka bugbugin ko yung mukha mo.
Si Nathan ay hindi natatakot. Mali ba ako? Itinapon mo ang iyong girlfriend, at ngayon ay pumunta ka dito upang maging bayani. Nakakaloko ka. So ito pala ang kanyang laro, sa isip ni Ken, habang nakatingin sa dalawang binata. Nang huling nagkita sina Alex at Ken, sinuri nito ang mga bagay-bagay. Alam niya na si Debbie Stonehill ay si Leona Marble at si Alex ay ipinagpatuloy ang pagbawi dito. Pagkatapos, sinabi ni Nathan makikipagkita siya kay Alex sa Washington DC. Inaakala ni Ken na pinababalik na si Alex sa pamilya. Dahil hindi niya alam at iniisip na si Leona ay magpapakasal. Iniisip niya na pupunta sila upang magbigay ng magandang balita kay Alex. Pero si Nathan ay binanggit si Debbie, at ang kanyang intensyon ngayon ay maliwanag na. Gusto niyang mag-alab ang pagmamahal nito kay Leona, upang bumalik ito sa paghabol. Kapag nangyari iyon, ang kanyang pamilya ay ipagpapatuloy ang pagtanggi sa kanya. Sa isip ni Ken, Alex sana ay hindi ka malinlang. Ika-238 na kabanata. Ang babae o pera. Huwag mong pakialaman ang ginagawa ko, wika ni Alex. Nakakaawa, kasagot ni Nathan. Ang babaeng iyon ay mabait sa iyo dahil iniligtas mo siya. At pagkatapos ay umalis dahil napagtanto niyang masama ka. At higit pa rito, kumuha ka ng maraming pera sa kanya, nag-drop sa paaralan at nagtrabaho sa isang hotel upang bayaran ang napinsala mo. Natapos na ni Nathan ang kanyang pakay. Maliwanag na gusto niyang mag-guilty si Alex. Huwag kang magsalita tungkol sa kanya at sa akin, sigaw ni Alex. Nakaka-excite diba? Dapat lang. Alam mo ba, nakarinig ako ng mga bagay tungkol kung paano mo itinrato ang iyong kasintahan. Halimbawa, nung nagpunta si Debbie sa isang kompetisyon sa Chicago. Siya lang ang nag-iisang hindi kasama ang boyfriend. Kawawang babae. At nasaan ka? Nag-iinom kung saan. Pupusta ako na nagsasaya ka sa iyong buhay. Ngayon ito ang tanong. Kung itinrato mo ang iyong girlfriend ng ganoon, mag-aalala ka ba talaga sa mga ibang empleyado? Itapon mo ang pag-arte mo. Si Alex ay napaisip. Ngumisi si Nathan, umamin ka na Alex na ikaw ay isang ipokrito. Hindi nabubulol na sagot nito. Mahal ko siya, at ginagawa ko ang tama. At paano mo gagawin iyon? Malamig na sabi ni Nathan. Sino ang niloloko mo? Magpapakasal na siya ngayon, at gusto mo pa rin siya makasama. Gusto mo ba maging isang homewrecker? Ano magpapakasal siya? Alex, kung hindi mo alam, magpapakasal siya kay David Drake ngayon. Mali ka, ang papakasalan ni David ay ang kanyang kapatid na si Lindsay. Nag-alangan sandali si Nathan. Talagang hindi mo alam. Kung ganoon, makinig ka. Si David ay hindi papakasalan si Lindsay. Ang papakasalan niya ay si Leona. Ang pinahahalagahan mong kasintahan. Si Alex ay napahinto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nagpatuloy si Nathan. Oh, siya nga pala. Hindi sinabi ni Lolo na pumunta ako dito. Gusto niyang malaman kung isinuko mo na talaga si Leona, hindi ka nahiwalay, at pwede ka nang umattend sa birthday party ni Lolo sa loob ng ilang araw. Pero kung tatanggi ka, nasa sa iyo na iyon. Huminto ito sa pagsasalita at tumingin kay Alex. Mamili ka ng iyong desisyon. Kahit galit siya kay Nathan, alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Nagpunta siya sa Washington DC dahil sa utos ng kanyang lolo. Desperadong naghahanap ng sagot si Alex at nabubulol na sinabi. Hindi ko siya pwedeng isuko. Si Sam ay lumapit at sumingit. Alex, pakiusap, isipin mo ito mabuti. Kung tatanggihan mo ang iyong lolo ngayon, ikaw ay hindi mabibilang sa pamilya ng mahabang panahon. Si Ken ay lumapit din. Ito na ang iyong pagkakataon. Kung tatanggapin mo ito, ang lahat ay sinabihan at pinayagan na pumunta at makita ka. Makakabalik ka na. Pakiusap, isipin mo ito mabuti. Sumabog sa galit si Nathan. Huwag kayong makialam, mga tanga. Ang pamilya lang ang nag-uusap. Lumapit ito at sinipa ang dalawa, bumagsak ang mga ito sa lapag. Tumingin sila kay Alex at nagmakaawa sa tingin na piliin ang tamang desisyon. Hindi alam ni Alex ang gagawin. Tumingin si Nathan sa kanyang relo, at sinabi ng banaig. 11:00 pasado na ngayon. At ang kasal ay gaganapin ng 12:00. Mas mabuti kung magmamadali ka. Hindi sa isip ni Alex. Kung magpapakasal si Leona sa iba, ayaw ko nang mabuhay.
Tumingin siya kay Sam at Ken. Alam ko na nag-aalala kayo sa akin. Pero si Debbie ay higit pa sa lahat. Hindi ko pwedeng hayaan siya na gawin ito. Umaasa ako na, nauunawaan nyo. At pagkatapos, tumakbo siya palabas, at hindi na lumingon. Si Ken at Sam ay nalungkot pero naiintindihan nila kung bakit pinili ni Alex ang kanyang desisyon. Nang makita ni Nathan ang kalungkutan sa kanilang mga mata, mas lalo pa itong nagalit. Mga tanga, ang inyong opinion ay gusto pang baguhin ang kanyang isip. Sasabihin ko sa inyo, kung ako na ang in charge ay tatanggalin ko na kayo. Umalis na kayo. Tumingin si Sam at Ken kay Nathan nang may hinanakit. Tumayo at lumabas na ng kwarto. Si Nathan at Keith na lang ang naiwan. Lumapit si Keith. Maayos na nalaro mo ito ng perpekto. Hinawakan ni Nathan ang kanyang mukha at sinulyapan si Keith. Nagawa ko ba talaga? Tumango si Keith. Ang pagbugbog at Sam at Ken ay gumana. Nang masabi muna ang balita tungkol sa kasal ni Leona, siya ay naging emosyonal upang mag-isip ng diretso. Ito ay naging maayos. Ngumisi si Nathan. Na-impress ka, hindi ko pinlano ang lahat ng ito. Ang ginawa ko lang ay sinabi sa kanya na ikakasal na si Leona. Nagbuso ako sa bagbag para sa wala. Naghanap si Keith ng papuri upang maging banayad ang lahat. Mayroon kang magaling na instinct para dito. Mas kilala mo siya kaysa sa mga nalalaman ko. Kami ay pamilya, sagot ni Nathan. Siyempre kilala ko siya. Kung mag-aalala siya sa iba, isa-sacrifice niya ang lahat para dito. Ito ay madaling kahinaan na pwedeng pakinabangan. Siya nga pala, boss. Mayroon akong magandang balita, wika ni Keith. Ang Drake family ay dinagdagan ang kanilang security para sa kasal. Tumanggap sila ng mga martial artist, at ang isa doon ay may lakas na hindi biro. Siya ay pinaka-the best sa hand-to-hand fighter business. Kung susubok si Alex ng kahit ano, ang bagong grupo ay haharapin siya ng diretso. Ganoon ba? Tanong ni Nathan. Hanggang tumitingin siya sa sitwasyon ni Leona, hindi niya malalaman ang tungkol dito. Si Keith ay nagpatuloy at biglang nag-alangan. Totoo. Pero alam mo na kapag may nangyaring masama kay Alex sa kasal, ang lolo mo ay baka sisihin tayo. Ngumiti si Nathan. Sisiguraduhin natin na may mangyayari sa kanya. At kung ang lolo ko ay may sisisihin, ito ay ang Drake family. Tama ka, sagot ni Keith. Walang dahilan upang ituro tayo. Lumakad si Keith at biglang napansin ang pamamaga sa mukha ni Nathan. Boss, ang mukha mo, kailangan kitang dalhin sa hospital. Hindi, sagot nito. Ang pinakamamahal kong pinsan ay mamamatay, at kailangan kong pumunta doon upang makita ito. Si Alex ay tumakbo palabas ng hotel pero hindi siya makakita ng taxi. Nakakita siya ng lalaki na pababa sa kanyang sasakyan, tumakbo ito palapit at inagaw ang susi sa kamay. Pagkatapos ay sumakay sa sasakyan, malakas na isinara ang pinto. At nagtungo sa bahay nila David. Pasado 11:00 na, sa isip ni Alex. Magpapakasal na sila sa loob ng kalahating oras. Walang oras na dapat sayangin. Sa bahay nila David, ang malaking bilang ng crowd ay nagtipon sa harap ng gate ng bahay. Ang Moon Girls ay kabilang na doon. Sila ay curious at excited na makita sa unang pagkakataon ang malaking kasal. Ang Washington DC Police Department ay nagpadala ng halos 30 police officer upang panatilihin maayos ang harapan ng gate. Sila ay pinangunahan ni Police Officer Commissioner Billings. Naglagay ito ng police tape upang hindi maabala ang kasal ng mga komosyon ng tao. Sa intersection hindi kalayuan sa bahay, nakapark ang food truck ni Nelly. Siya ay abala sa pagbebenta ng kanyang pancake sa mga tao. Ang sidewalk ay umaapaw ng tao, at si Nelly ay nakagawa na ng ilang daang dolyar. Nang dumating ang wedding motorcade sa harap ng villa, ang mga importanteng tao ay lumabas sa itim na sasakyan. Ang karamihan dito ay miyembro ng mayayamang pamilya sa syudad. Sila ay kasama ng mga artista at celebrities sa lahat ng klase. Karamihan sa imbotado ay mga politiko, at ito ay nakabisita na kila David, at gustong ipaabot ang kanilang pagbati sa kaunting publikong asal. Nang ang lahat ng tao ay bumaba na sa sasakyan, ang hiyaw ng crowd ay umabot sa malakas na sigawan. Si David at Leona ay bumaba sa puting sasakyan at naglakad papasok sa villa. Nang makapasok na ang mga bisita sa loob, ang ugong ng crowd ay unti-unting humina.
Ang food truck ni Nelly ay napapaligiran pa rin ng customers. Nagko-concentrate siya sa paggawa ng pancake nang biglang nakarinig ng ingay ng papalapit na sasakyan. Ang BMW ay patungo ng diretso sa food truck. Ang lahat ng nasa lugar ng food truck ay natakot. Nasulyapan ni Nelly sa isip niya, si Alex ang nagmamaneho ng sasakyan. Pero bakit siya pupunta kay David? Pero wala nang oras para mag-isip. Lumabas siya sa food truck at nagtungo sa bahay. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.